Ang kaso ni Maria Marta Aras ay yumanig sa Argentina dahil sa nakakagulat nitong kalupitan at sa tila kawalan ng malinaw na motibo. Ang kanyang asawa ang nagsagawa ng isang matinding karahasan na para bang ginawa niya itong isang nakakabahalang pagtatanghal. Sa unang tingin, tila ganap na hindi makatwiran ang kanyang kilos, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang ginawa at kung paano siya kumilos sa buong araw na iyon. Gayunpaman, iba ang naging pananaw ng mga psychiatric experts. Napagpasyahan nilang planado ang krimen at ang kanyang tila magulong pag-uugali ay isa lamang pag-arte. Ngunit iyon nga ba talaga ang katotohanan? Tingnan nating mabuti ang nakakabahalang kasong ito. Si Maria Marta Aras ay isinilang noong July 14, 1984 sa maliit na bayan ng Labanda na matatagpuan sa lalawigan ng Santiago del Estero sa Argentina. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid sa pamilya ni Maria Helga Alonso at Jose Aras. Pumanaw ang kanyang ama noong siya ay napakabata pa lamang, kaya't nakilala niya ito sa pamamagitan lamang ng mga kwento ng pamilya at mga lumang larawan. Hindi na muling nag-asawa ang kanyang ina at buong pusong inilaan ang sarili sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Lumaki si Maria Marta kasama ang dalawa niyang nakatatandang kapatid na lalaki, sina Juan at Claudio, na palaging nagbabantay at nagpoprotekta sa kanya. Siya ay isang napakahusay na estudyante, mahinahon, mapagkumbaba, disiplinado at lubhang mabait. Malalim ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Pinangarap niyang makapagtapos ng mataas na edukasyon at may likas siyang talento sa pag-aaral ng mga banyagang wika. Dahil dito, ipinasok siya ni Maria Helga sa English courses sa isang local university kung saan agad siyang naging nangungunang mag-aaral sa kanilang grupo. Noong siya ay nagdadalaga, na-diagnose si Maria Marta ng isang sakit na autoimmune na kilala bilang lupus. Kinailangan niya ng tuloy-tuloy at mamahaling gamutan upang mapanatiling kontrolado ang kanyang kondisyon. Malaking bahagi ng budget ng pamilya ang napunta sa kanyang treatment, ngunit hindi kailanman nag-atubili ang kanyang mga mahal sa buhay na suportahan siya sa anumang paraan na kanilang makakaya. Habang siya ay tumatanda, lalo pang gumanda si Maria Marta. Siya ay maliit at payat, may mahaba at makapal na buhok at kapansin-pansing mapuputing mga mata, mahinhin at elegante, may malaanghel na anyo at mabuti at bukas na puso. May kakaiba siyang kakayahang makaakit ng mga tao sa unang tingin, gayunpaman nanatili siyang mapagkumbaba, mahiyain at tahimik. Kaunti lamang ang kanyang close friends at hindi siya kailanman naghanap ng romantic relationship. Habang kumukuha siya ng English course sa university, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Pablo at sila ay naging magkaibigan. Subalit matapos siyang ma-diagnose ng lupus, tumigil siya sa pagpasok sa mga klase at unti-unting naputol ang kanilang pagkakaibigan. Hindi sila nagkita sa loob ng ilang taon. Ngayon naman, ituon natin ang pansin kay Pablo Antonio Amin. Si Pablo ay isinilang noong April 22, 1983 sa Labanda, ang parehong bayan kung saan ipinanganak si Maria Marta. Siya ang bunso sa dalawang magkapatid sa isang pamilyang may maayos na katayuang pinansyal. Ang kanyang mga magulang, sina Graciela Beatrice Rodriguez at Pablo Amin Sr., ay may-ari ng isang matagumpay na negosyo at ilang tindahan. Lumaki siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Andrea, na kalaunan ay nagpakasal at kinuha ang apelidong Brunel. Nag-aral si Pablo ng martial arts at naging bihasa rito. Siya ay matangkad, malakas ang pangangatawan at kilala sa pagiging agresibo. Sa edad na 14, nasangkot siya sa isang insidente na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang binatilyo. Hindi isinapubliko ang mga detalye, ngunit ayon sa mga ulat, nauwi sa pisikal na suntukan ng isang alitan, kung saan si Pablo ang nakapagdulot ng nakamamatay na pinsala. Hindi na umabot sa paglilitis ang kaso. Ginamit umano ng ama ni Pablo ang kanyang mga koneksyon at nagbayad sa mga piskal, bukod pa sa isang pinansyal na kasunduan sa pamilya ng biktima. Kilala si Pablo Amin Sr. bilang isang amang lubos ang debosyon sa kanyang anak at handang ipagtanggol ito, kahit pa may kasalanan si Pablo. Nang maging adult na siya, lumipat si Andrea sa Cordoba upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sumunod si Pablo upang magsimula ng sariling buhay. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay bumalik din siya sa kanilang tahanan.
Nahihirapan siyang makibagay at ayaw ni Andrea na akuin ang responsibilidad para sa kanya. Sinabi niya sa kanilang mga magulang na nababahala siya sa asal ng kapatid. Sa panahong iyon, nagsimulang gumamit si Pablo ng mga ipinagbabawal na sangkap at mabilis itong lumala. Lalo siyang naging mainitin ang ulo at agresibo at madalas mawalan ng kontrol sa kanyang galit. Nagkaroon siya ng matinding pagdepende rito at hindi na niya ito kayang tigilan ng mag-isa. Sa edad na 17, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa isang exclusive private facility para sa rehabilitation. Mahirap ang proseso at ilang beses siyang bumalik sa paggamit. Umabot ng halos 3 taon bago siya ideklarang nasa yugto ng paggaling ng mga doktor. Pagkatapos ng gamutan, bumalik si Pablo sa kanilang tahanan at tumulong sa negosyo ng pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang namatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso, isang pangyayaring labis na nakaapekto kay Pablo at halos nagtulak sa kanya na muling bumalik sa dati niyang bisyo. Noong 2005, nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan ang kanyang ina na si Graciela. Nagtamo ito ng malalang pinsala at kinailangang muling matutong maglakad. Walang maibigay na katiyakan ang mga doktor tungkol sa kanyang paggaling. Dahil dito, lumapit siya sa alternative medicine at nagsimulang regular na magsimba. Buong suporta namang sumama at tumulong si Pablo sa kanya. Isang araw habang sinasamahan niya ang kanyang ina sa simbahan, nakita ni Pablo si Maria Marta, na matagal na niyang hindi nakikita mula pa noong kanilang kabataan. Nilapitan niya ito at madali silang muling nagkaunawaan. Nagpalitan sila ng mga numero ng telepono at nagsimulang mag-usap ng madalas, nagkakaroon ng mahahabang pag-uusap tungkol sa iba't ibang paksa. Di nagtagal, sinabi ni Pablo sa kanyang ina na natagpuan na niya ang babaeng nais niyang pakasalan at balak niyang ipakilala si Maria Marta sa pamilya. Gayunpaman, paulit-ulit tinanggihan ni Maria Marta ang kanyang mga imbitasyon na makipag-date o bumisita sa kanilang bahay. Sinabi niyang pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi niya ito nakikita bilang isang romantikong relasyon. Sa panahong iyon, nasa 3 taon na si Maria Marta sa kursong economics sa National University of Santiago del Estero. Isa siya sa mga nangungunang estudyante sa kanilang programa. Kilala rin siya sa kanyang kagandahan. Si Pablo naman ay hindi nagtuloy sa mas mataas na edukasyon. Tumigil siya sa pag-ehersisyo dahil sa dati niyang pag-abuso sa ipinagbabawal na sangkap at pagkakaroon ng eating disorder. Sa edad na 20, halos 6.5 talampakan ang kanyang tangkad at tumitimbang ng mahigit 330 pounds. Dumaranas din siya ng matinding acne na nakaapekto sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Determinado siyang magbago, nagsimula siyang uminom ng mga dietary supplements na agresibong ibinibenta at nangangakong makapagpapapayat at makapagpapaganda ng balat. Sa loob ng 6 na buwan, nabawasan siya ng mahigit 90 pounds at patuloy pang bumaba ang kanyang timbang. Noong 2005, napapayag niya si Maria Marta na makipag-date sa kanya. Namangha ito sa kanyang pisikal na pagbabago at pinuri ang kanyang dedikasyon. Ilang ulit pa silang nagkita at kalaunan ay pumayag itong maghapunan sa kanilang bahay. Ipinakilala siya ni Pablo sa kanyang ina bilang nobya. Mabilis na umusad ang kanilang relasyon. Tinanggap si Maria Marta ng pamilya ni Pablo. Ngunit hindi ganoon ang nangyari sa kanyang sariling pamilya. Hindi nagtitiwala kay Pablo ang kanyang ina at mga kapatid at hinikayat siyang tapusin ang relasyon. Hindi niya pinansin ang kanilang mga pangamba. Lumagda si Pablo ng kontrata sa kumpanyang gumagawa ng supplements at naging opisyal na representative nito. Ginamit niya ang kanyang mga litrato bago at pagkatapos ng pagbabago, pati na ang kanyang personal na patotoo upang i-promote ang mga produkto at i-claim ang malalaking benepisyo sa kalusugan. Mabilis na tumaas ang benta habang nagre-recruit siya ng mga customer at bumuo ng malawak na sales network. Ang kumpanya ay nagpapatakbo bilang isang multi-level marketing na negosyo. Buong oras itong tinutukan ni Pablo at pinilit ang mga kaibigan at kamag-anak na gumamit ng mga supplements. Iginiit na kaya nitong gamutin ang karamihan sa mga problema sa kalusugan. Nakumbinsin niya si Maria Marta na itigil ang iniinom nitong gamot para sa lupus at palitan ito ng mga suplemento. Nagtiwala siya kay Pablo at sinunod ang kanyang plano. Nahikayat din niya itong maging kinatawan ng kumpanya.
Magkasama silang nagpo-promote ng mga produkto sa mga conference, ipinapakita ang kanilang sarili bilang patunay ng effectivity ng mga ito. Matapos ihinto ang kanyang medikal na gamutan, lumala ang kalusugan ni Maria Marta. Sa kabila nito, lalo namang umunlad ang kanilang negosyo. Kumita sila ng malaki, nakabili ng malaking bahay at 2 mamahaling sasakyan at namuhay ng komportable. Noong 2007, nagdaos sila ng isang malaking seremonya ng kasal sa isang parke malapit sa tubig. Bagamat tutol ang pamilya ni Maria Marta, dumalo pa rin sila. Gayunpaman, hindi kailanman na irehistro ng legal ang kanilang kasal. Sa impluwensya ni Pablo, unti-unting lumayo si Maria Marta sa kanyang pamilya. Bihira na siyang bumisita at limitado na lamang sa mga tawag sa telepono ang komunikasyon. Naniniwala ang kanyang mga kamag-anak na ang kanyang humihinang kalusugan at mabigat na trabaho ang dahilan nito. Halos hindi na siya nagpapahinga at tumangging magpagamot, umaasa lamang sa mga supplements. Sa pagtatapos ng 2007, sila ang nangungunang sales representatives sa kanilang lalawigan at nagsilbing mukha ng kumpanya sa Santiago del Estero. Sa panahong ito, nagsimulang magkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Nagkaroon sila ng kompetisyon para sa pagkilala bilang pinakamahusay na regional representative. Ang nagsimula bilang palakaibigang paligsahan ay nauwi umano sa seryosong alitan. Sa publiko, patuloy silang nagpapakitang nagkakaisa sa mga conference. Ngunit sa pribado, inilalarawan si Pablo bilang labis na mapang-angkin at sobrang seloso. Sinubukan niyang kontrolin ang buhay ni Maria Marta. Halos hindi ito nakikitang wala siya sa tabi at halos wala na ring pakikipag-ugnayan sa iba. Madalas silang bumiyahe sa iba't ibang bahagi ng lalawigan upang mag-promote ng produkto at mag-recruit ng mga bagong miyembro. Ngunit nanatili ang selos ni Pablo. Ayon sa mga ulat, nagagalit siya kapag may lalaking kasamahan na masyadong nakikipag-usap kay Maria Marta na nagiging sanhi ng paulit-ulit na alitan. October 27, 2007, bumiyahe sila patungong Tucuman para sa isang malaking conference ng kumpanya kasama ang mga kasamahan na sina Luis Ramon P., ang asawa nito, at si Lucas Bodo. Ang 5 oras na biyahe ay tila normal. Nagbibiruan sila, nag-uusap, at nakikinig ng musika. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpalit ng damit, dumalo sila sa conference. Nakasuot si Pablo ng formal na Amerikana kahit mainit at maalinsangan ang panahon. Habang nagsasalita siya, labis ang kanyang pagpapawis, natitisod sa mga salita, at madalas uminom ng tubig, ngunit tumanggi siyang alisin ang kanyang jacket. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan niya at ni Bodo. Ayon sa mga saksi, nagselos si Pablo dahil naniwala siyang masyadong palakaibigan si Bodo kay Maria Marta. Halos mauwi sa pisikal na konfrontasyon ang insidente, bago sila pinalabas ng mga awtoridad. Sumunod si Maria Marta kay Pablo sa labas. Ipinilit ni Pablo sa kanya na umalis na sila. Matapos magmaneho ng kaunti, huminto si Pablo at nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing liwasan ng lungsod. Ayon sa mga saksi, mabilis siyang naglalakad habang nahihirapang sumunod si Maria Marta. Mukhang balisa si Pablo at paulit-ulit na lumilingon. Sumisigaw siya na may taong gustong manakit sa kanya at kailangan nilang magtago. Bigla siyang sumakay ng bus, sinasabing kailangan niyang tumakas. Sumunod si Maria Marta. Bumaba sila sa susunod na hintuan, sumakay muli ng panibagong bus at inulit ito ng ilang beses bago bumalik sa liwasan. Bandang 5:00 ng hapon, pumasok si Pablo sa katedral sa liwasan habang may misa. Sumigaw siya na may tinig siyang naririnig at iginiit na gusto niyang mabinyagan agad. Inilagay ng pari ang kamay nito sa kanyang noo at binuhusan siya ng banal na tubig. May isang photographer na nakadokumento ng pangyayari. Paglabas ng katedral, lalo pang lumala ang kanyang kilos. Paulit-ulit siyang nagbabago ng direksyon, nagsasalita mag-isa at nilapitan ng isang sasakyan ng pulis upang hilinging aristuhin siya. Dinala siya ng mga pulis sa istasyon. Doon, sinubukan niyang magbenta ng mga supplements sa kanila at pagkatapos ay humiga sa sahig at iginiit na ikulong siya. Dinala siya ng mga pulis sa isang ospital. Walang nakitang pisikal na problema ang mga doktor. Naging agresibo siya at natumba ang ilang kagamitang medikal. Sa kabila nito, pinayagan siyang makalabas sa halip na ipasok sa psychiatric care. Sinundo siya ni Maria Marta at bumalik sila sa hotel. Sandali nilang binati sina Luis Ramon P.
at ang asawa nito sa bar bago umakyat sa kanilang silid sa ikalimang palapag. Sa loob ng silid, naligo si Maria Marta at humiga sa kama. Hinubad ni Pablo ang kanyang mga damit na basang-basa sa pawis at humiga sa tabi niya. Habang papatulog na si Maria Marta, bigla niya itong dinaganan, inilagay ang kanyang tuhod sa dibdib nito at sinakal ito. Sa loob ng halos 1 minuto, tumigil sa paggalaw si Maria Marta. Pagkatapos, gumamit siya ng scalpel na kinuha niya mula sa ospital. Gumawa siya ng mga hiwa, inalis ang mga talukap ng mata nito, inilagay ang mga mata sa unan at gumawa ng maraming malalalim na sugat sa buong katawan. Kinaladkad niya ang katawan nito sa pamamagitan ng buhok palabas ng silid, pababa ng hagdan patungo sa unang palapag bago siya napigilan ng mga empleyado. Dumating ang pulisya at mga rumesponding medikal. Lubhang balisa at hindi makontrol si Pablo. Dahil sa kanyang laki at pag-uugali, dinala siya sa isang psychiatric facility kung saan siya pinatahan sa pamamagitan ng sedasyon. Idiniklarang patay si Maria Marta. Ipinakita ng autopsy ang matitinding pinsala, kabilang ang malalalim na hiwa mula sa scalpel. Bukod dito, nadurog ang dibdib ni Maria Marta. Halos lahat ng kanyang mga tadyang ay nabali at nabutas ang kanyang baga. Gayunpaman, ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay itinuring na mechanical asphyxiation o pagkasakal. Mula pa lamang sa simula, tila nawalan si Pablo ng ugnayan sa realidad at walang kamalayan sa kanyang mga ginawa. Kaya nagkaroon ng espekulasyon na maaaring hindi siya managot sa ilalim ng batas. Pinatibay niya ang ganitong pananaw sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aangkin na may mga tinig siyang naririnig. Ayon sa Criminal Code ng Argentina noong panahong iyon, hindi siya maaaring kasuhan ng planadong pagpatay na may mabibigat na sirkumstansya, maliban kung mapapatunayang siya ay nasa wastong pag-iisip batay sa psychological at psychiatric na pagsusuri. Sa loob ng ilang buwan, ikinulong si Pablo sa isang high-security psychiatric ward kung saan may rehas ang mga bintana at mahigpit ang pagbabantay sa mga pasyente. Sa simula, nanatili siyang agresibo at pabago-bago ang behavior. Pagkatapos, nang walang babala, tila nagkaroon siya ng biglaang pagbabago. Ipinahayag niyang natagpuan na niya ang pananampalataya, humiling ng Biblia, at gumugol ng maraming oras sa pagdarasal. Noong tagsibol ng 2008, isang pangkat ng mga psychiatrists at forensic specialists na nakatalaga sa kanyang kaso ang naglabas ng malinaw na konklusyon. Ganap na may kamalayan si Pablo sa kanyang mga ginawa at sinadya niyang magkunwaring baliw upang makaiwas sa mabigat na sentensya sa bilangguan. Ang kanyang pag-uugali ay hindi kusang loob kundi maingat na pinlano. Natukoy ng mga investigador na nagsimula siyang kumilos ng kakaiba ilang oras bago ang krimen upang magpakita ng pattern ng kawalang stability at sinigurado niyang maraming tao ang makakasaksi sa kanyang tila mental breakdown. Pinagplanuhan din niya ang pagkuha ng scalpel mula sa ospital at ang paraan ng kanyang pag-ayos sa pinangyarihan ng krimen ay nagpapahiwatig na nais niyang magmukhang ritualistiko ang pangyayari. Gayunpaman, binigyang diin ng mga eksperto ang isang mahalagang detalye. Ang isang taong dumaranas ng tunay na psychotic break ay hindi magkakaroon ng sapat na presisyon upang alisin ang mga mata ng malinis nang hindi ito nasisira. Ang kanyang mga kilos ay kontrolado, kalkulado, at ganap na sinadya. Inilipat si Pablo mula sa ospital patungo sa isang regular na bilangguan, kung saan formal siyang kinasuhan ng planadong pagpatay na may mabibigat na sirkumstansya. Nanatili siya roon habang hinihintay ang paglilitis. Sa kabila ng patuloy niyang pagpapanggap, nawala siya sa katinuan, nabigo ang kanyang mga pagtatangka. Ang mga unang pagdinig sa korte ay mistulang isang palabas. Inihatid si Pablo sa silid hukuman sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay na may 10 tactical officers na nagsisiguro ng seguridad. Ang kanyang asal ay mapanghamon at magulo. Pinutol niya ang piskal upang humingi ng sigarilyo, tinawanan ang mga saksi, gumawa ng malaswang kilos at pasuray-suray na umuupo sa kanyang silya. Paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang kontrol sa kanyang mga ginawa at sinusunod lamang niya ang mga tinig sa kanyang isipan. Ngunit ang tanging taong tila tunay na naniwala sa kanya ay ang kanyang ina na si Graciela. Ipinanindigan nito na labis na minahal ng kanyang anak si Maria Marta at hindi niya ito sasaktan kung siya ay nasa tamang pag-iisip.
September 2009, napatunayang guilty si Pablo ng planadong pagpatay na may mabibigat na salik. Napag-alaman ng korte na ang kanyang mga kilos ay dulot ng obsesibong selos, kompetisyon sa negosyo at isang baluktot na pagnanais na saktan ng kanyang asawa. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong, bagaman ang hatol na ito ay muling susuriin sa kalaunan. Habang nakakulong, nakapagsimula si Pablo ng isang romantikong relasyon sa isang babaeng madalas bumisita sa kanya at naniniwalang inosente siya. Nang magwakas ang relasyong iyon, nagsimula naman siyang makipagrelasyon sa isa pang babae na orihinal na bumibisita sa kanyang ka-cellmate. Mabilis silang naging magkasintahan at noong 2017, legal silang nagpakasal. Makalipas ang isang taon, nanganak ang kanyang asawa ng kanilang anak na babae. Sa loob ng bilangguan, sumali si Pablo sa church choir, natutong tumugtog ng violin, nagsulat ng mga tula at awit para sa kanyang asawa at sinubukan pang magpatuloy sa mas mataas na edukasyon, ngunit hindi ito pinayagan. Dahil sa ipinakitang mabuting asal, nagsimula siyang magsumite ng kahilingan, kasama ang kanyang abogado para sa posibilidad ng maagang pagpapalaya. 2023, pinayagan siya ng korte na makalabas ng bilangguan 2 beses bawat buwan sa loob ng ilang oras upang makasama ang kanyang asawa at anak sa kanilang tahanan. Gayunpaman, ang posibilidad ng ganap na parol ay hindi isa sa alang-alang hanggang 2042. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gaya ng dati, kung nagustuhan niyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig, paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.